Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Kung mapansin nyo, napapadalas na ang pag-ulan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung mga manok natin na malalaki sa range, umakyat na sa mga puno, kayang-kaya nila yung mga ulan na dumarating. Pero yung mga batang manok, yung ibang national banded, lalo na yung mga late birds, kailangan nila ng magandang facilities. Pag umulan, kailan meron silang masisilungan kasi baka hindi pa nila kaya umakyat sa mga puno. O kung kaya man nila, pag malakas ang ulan, dahil maliliit pa sila at hindi pa well-developed yung mga balahibo, maaaring may stress sila at magkasakit. Dito pumapasok yung importansya na huwag overcrowded ang manok. Dahil pag sila ay may sinisilungan at overcrowded sila, may ipon, lahat yung mga ipot doon. Pag umulan at dumaan ang tubig sa ilalim ng kanilang hinahapunan, yung ilalim ng kanilang tungtungan, magre-release yan ng ammonia, yung ipot na yan. Yung ammonia na yan, pwedeng maging dahilan para magkaroon sila ng sipon. Pwede rin na maglusak yung ilalim. Tutukain ng manok, iinumin yung tubig doon. Na sobrang dumi, pwede silang magkasakit. So prevention is always better than cure. Kaya sa management part, mas mainam na pag may sinisilungan ng manok, mainam na medyo rolling para pasukin man ang tubig, dire-diretso, ma-wash out yung maipot, hindi maiipon yung stagnant na tubig na pwedeng panggalingan ng sakit. Mga kaibigan, dito pumapasok yung napag-usapan natin noong mga nakarang episode tungkol sa bacterial flushing. Binanggit ko na tama naman yung pananaw ng iba. Na bakit ka magbibigyan ng antibiotic, wala ka namang ginagamot, wala namang sakit yung manok mo. Pero sabi ko nga, dahil ang ating mga manok ay exposed sa elements, lalo na pag ganitong malalakas ang ulan at mayroon konting overcrowding, tumataas yung level ng mikrobyo sa loob ng kanilang katawan. Hindi sila mag-manifest ng clinical signs dahil kayang labanan ng katawan nila, yung immunity nila, yung resistensya nila, yung bacteria sa loob. Pero oras na sumobra ang dami, mag-i-indicate yan ng clinical signs. Bago dumating dyan, yung importance ng bacterial flushing ay ibaba yung level of microorganisms para kayang labanan ng immune system ng manok yung natitirang mikrobyo para hindi magkasakit ang manok. Pinaalala ko lang ito dahil sa pabago-bagong panahon, kahit umuulan kung saan mainit pa nga kaya masyadong stressed out ang manok. Just the same, suportahan nyo sila ng vitamins and electrolytes. Nandiyan yung mga Vitral at iba pang produkto ng excellence. Kung meron kayong gusto itanong sa detalye, nandyan lagi yung technical excellence na handang magserbisyo sa inyo. Basta para sa kalusugan ng inyong mga manok. Dahil paulit-ulit ko sinasabi, sa performance ng ating mga manok, yung kalusugan lagi ang nangingibabaw. Interactive na naman tayo. Itong si Kenneth Lloyd Chu. Ang tanong niya, Good PM Doc Hill, tanong ko lang po kung more than 10 days straight na paggamit ng iron sa drinking water sa 1-month-old chick ay nakakasama po ba? Maraming salamat po, Doc. Okay, Kenneth. Iron ang pinag-uusapan natin. Ang iron ay napaka-importante, lalo na sa red blood cell formation at iba pang function ng katawan. Pero tandaan natin na ang mga avian species, mga ibon, mga manok kasama na dyan, medyo sensitive sila sa overdose ng iron. Sa manok at ibon, may tinatawag na iron toxicity. Pag sumobra ang iron, sinabi ko sumobra dahil alam natin na yung feeds na binibigay natin sa manok, yung mga nutritionist ay sapat na yung iron doon sa feeds. Pag nagbigay ka ng more than 10 days, or kahit na 1 week lang, to 10 days, ng iron supplement, at sumobra yan sa pangangailangan, ang tendency niyan ay maiipon yung iron doon sa atay na manok. Nagkakaroon ng tinatawag na iron toxicity. Tumitigas yung atay. Ang gandang tignan yung manok, pulang-pula. Dahil kumpleto siya iron, kasama pa ang B-complex, pero yung atay niya, unti-unting nasisira.
Buti na lang yung atay, hayop man o tao, mabilis mag-recover. I-withdraw mo lang yung sobrang iron, bigyan nyo ng mga liver tonic, gaya ng Liberator, magre-recover yan at mawawala yung iron toxicity. So ang putos ko dito, Kenneth, is yung sobra nakakasama. Bigyan mo lang yan ng tama. Yung ginagamit mo na iron supplement ay para hindi mag-develop ng anemia, kundi para mas madaming red blood cells ang magagawa para sa kalusugan ang iyong mga manok. So, yung kasabihan, anumang sobra ay hindi tama at nakakasama. Si Jake Maki Brothers, good day po, Doc Hill. Yung mga manok ko po, 2 beses pa ako nag-mycoplasma. Di ko po alam kung ano kaya ito na tamaan sa kanila. Ang lakas kumain, wala namang sipon, pero pumapayat hanggang mamatay sila. Ano po kaya dahilan nito? Nag-open po kami ng manok para mapakita ang loob. Napansin ko parang balot sa puti ang puso nila. Okay, Jake, Maki Brothers, hindi ko lang gets yung 2 beses ka nag-mycoplasma or ikaw ba ay 2 beses nagbakuna laban sa mycoplasma o 2 beses kang tinamaan ng mycoplasma. Ganun pa man, sabi mo, di mo alam kung ano nangyayari, malakas naman kumain, pero pumapayat at hanggang sila ay mamatay at lumaki, yung puso ay may puti. Okay, tingnan natin. Yung namumuti na puso, karaniwan yan, lalo pag yung puso ay balot ng puti, karaniwan yan ay after effect ng CRD. Yung CRD, unang papasok muna yung mycoplasma. Pag yung mycoplasma ay nandun na, alam naman natin, opportunistic ang E. coli, papasok din yan. Yung CRD na yan, pag naging complicated, ang epekto, hindi lamang air sacs, pati yung puso namumuti. Pag balot na ng puti ang puso, talagang mamamayat yan kahit malakas kumain hanggang sa mamatay. Di ko lang makuha kung 2 beses kang nagbakuna ng mycoplasma. Kasi kung 2 beses, dapat malakas na ang immunity against mycoplasma. Pero dito, nagka-mycoplasma, CRD ka pa rin. So baka mamaya may problema doon sa sistema ng pagbabakuna. Pero may binanggit ka rito na malakas silang kumain. Karaniwan, pag tinaman ng mycoplasma, humihina yung pagkain dahil apektado sila ng bacterial infection. Yung malakas kumain na pumapayat, karaniwan yan ay lymphoid leukosis yung nakikita namin. Ito yung mga manok na ang lakas kumain pero pumapayat. Pero ang lumalaki naman ay yung mga internal organs gaya ng atay o kaya yung spleen. Pero wala ka naman binanggit tungkol dito. So, hindi ko malaman kung anong epekto talaga nung pagbibigay mo ng mycoplasma at yung pagpayat ng manok hanggang sa pumuti ang kanilang puso na balot ng puti. Ganito gagawin natin, Jake Maki Brothers. Mas mainam siguro mag-preventive medication ka. Again, binanggit ko kanina yung bacterial flushing. Baka siguro importante na mag-flushing ka every month, 3 days every month, para ibaba yung bacterial load, lalo na yung mycoplasma at E. coli, para yung immunity ng manok mo siya mag-overtake para maprotektahan ang kalusugan ang iyong mga manok. Hindi mo kasi binanggit kung ito ay sa range, sa cord, o kaya sa panlaban. Ganun pa man, mas mainam pa rin na alamin mo ang dahilan. Dahil baka management issue ito at ma-address natin ng mas mainam. Si Sunny Lerio naman, Doc Hill, good morning po. Tanong ko lang po sana kung anong sakit at gamot nitong manok ko. Nawalan po ng boses at parang hinihingal, pero wala naman sipon na lumalabas. Sunny, yung manok mo nawalan ng boses. So, ibig sabihin, apektado yung kanyang vocal cords. Nasa lalamunan yan. Tapos sabi mo, hinihingal. So, pag hinihingal, maaring may bumabara sa kanyang lalamunan. Kaya apektado rin yung vocal cords, kaya nawalan ng boses. Pero sabi mo, walang lumalabas na sipon. Dito ako medyo kinakabahan. Kasi kung walang lumalabas na sipon, nawalan ng boses, hinihingal,
lalo na pag hinahabol yung hininga, baka yung bara niya ay nasa bungad o nandun sa daanan ng hangin. Kaya kung binabanggit ito, meron na namang lumalabas na cases ng ILT. Ito yung infectious laryngotracheitis sa mga manok. At kasama sa tinatamaan ay ang mga manok panabong. Pag nangyari yan kasi, pansinin mo nga, baka naman may tumatalsik na dugo pag siya ay parang pinapagpag yung ulo. O kung meron kang ibang mga manok dyan na mga babae na namamatay, na parang nahirapang huminga, tignan mo nga kung may nakabara doon sa pasukan ng hangin na parang keso. At tignan mo rin kung meron parang dugo doon sa daanan ng hangin o yung trachea. Kasi ako sinasabi ito, may mga cases tayo ngayon ng ILT or infectious laryngotracheitis. Mainam na ma-establish natin kung ano yung problema para mahabol natin kung anong solusyon na dapat ibigay doon sa farm mo at doon sa mga kaibigan natin na mga ginoong magmamanok. Sana hindi ako sigurado doon sa problema dyan sa farm mo. Kung yan may ILT, sa ngayon, walang gamot sa ILT. Mas mainam yung mga nagpapakita ng simptomas, ihuwalay na lang. Kasi maski bakuna, hirap tayo sa ngayon. So management lamang ang ating sistema para makontrol o mapabagal ang pagkalat ng ILT. Kung ILT man yan, ang magko-confirm yan ay siyempre ang laboratory. Pansamantala, pwede mo silang bigyan ng Ambroxetil, L-Spec o ibang mga antibiotics para makontrol ang secondary bacterial infection. Mga kaibigan, kung nag-enjoy kayo sa video na ito o meron kayong natutunan sa ating pinag-uusapan, mas mainam mag-thumbs up kayo, i-share nyo ang video sa mga kaibigan niyo, or mag-subscribe kayo sa ating programa para lagi kayong mabigyan ng mga panibagong mga topics. I-hit nyo yung notification button para updated kayo lagi pag may bago na naman tayong pag-uusapan. Dahil sa performance ng ating mga manok, panlaban man yan, pang-breeding o pang-show, laging tandaan, health is always number one.